Hello mga boss! Welcome PH Ako Pinoy. Heto breaking news mga boss, kakapasok lang. Nahuli na nga po dito si Mr. Zaldico. Totoo kaya na nahuli itong si Zaldico mga boss? Ayon po dito sa sinabi ng ating mahal na Pangulong si BBM. Zaldico nahuli na nga. Ito ang pinakamalaking balita ngayon mga boss. Kaya eto mga boss, panuorin natin ang ating idol. Banat by. Let's go. Reaction na natin mga boss. Eka na. Mr. Banat by. Let's go, Banat. Zaldico, balak yariin. Naku po, Nako, yayariin mga sa... banateros. Mukhang hindi simpleng pagkahuli lang kay Zaldico ang istoryang ito. Dahil habang nasa kustodya siya, lalong lumalakas ang bulong-bulungan na baka may gustong mauna siyang Nako po, yayariin si Zaldico mga boss. Nako po. lumalakas ang bulong-bulungan na baka may gustong mauna siyang patahimikin bago pa siya tuluyang makapagsalita at magbulgar. At ang Nako, sino kaya ang yayari kay Zaldico mga bossing? matindi nito. Si Zaldico mismo noon na nagsabi na baka siya ay yariin bago pa niya mailabas ang buong katotohanan. Kaya ang tanong ng bayan nga dito, bakit parang may nagmamadali na iuwi siya? Bakit parang mas gustong mapauwi agad ang tao kaysa maprotektahan at makapagsalita ng maayos? Nako. At mga kababayan, dito lalo Nako po. Delikado pala si Zaldico mga boss kapag uuwi ng Pinas. Baka macho? Gi? Nako po. init ang eksena dahil kung totoo na nagsisimula ng manginig ang ilang malalaking pangalan na Nako, marami talagang nanginginig na ngayon mga boss, lalo na kapag makauwi na si Zaldico sa Pinas. malalaking pangalan na sinangkot ni Zaldico, posible kayang may ex-deal na inahahanda kapalit ng kanyang pagtatahimik? Nako. O mas malala, baka may mga gustong unahan ang lahat para hindi na siya makarating sa puntong makakapagsiwalat. Nako. Nako Kaya po. mga banateros, meron tayong sasabihing mga kwento at sikreto. Panoorin ninyo hanggang dulo ha. Dahil hihimayin natin ngayon kung bakit maraming naniniwala na ang laban dito ay hindi lang tungkol sa pagkahuli, Himayin mo na po, Mr. B. kundi tungkol sa kung sinong unang mapapatahimik. Nako. Nako. Alam nyo ha, ito po ay mainit na usapin ngayon. At ako po, inoobserbahan ko yung mga reaksyon mula Sobrang init talaga boss kasi naka-jacket ka boss. yung mga reaksyon mula sa mga politiko, sa mga gustong maging presidente, at kung sino-sino pa. Tila atat na silang pauwiin si Zaldico. Tila bagang atat na silang makuha si Zaldico. Ano kaya ang gagawin nila sa kanya? Kung ako ang tatanungin nyo, mamaya ko sasabihin ang gusto kong mangyari. Unya-unya ko sasabihin po. Ano? Mamaya na, relax lang kayo. Kayo naman, no? Masyado naman kayo mainit, nagsisimula pa lang tayo. Hindi kasi mga kababayan, Huwag na unya boss. Ngayon na boss, ngayon na. Gusto naman malaman ng taong bayan. Sige na boss. Sige na. na lagi niyong tatandaan po na itong mga nangyayari sa ating bansa,
Ito ay lahat may relationship sa 2028 election. Tandaan Nako niya. po. As a matter of fact, yung iskandalo na kinasangkutan ni Zaldico, tandaan ninyo, yung pera doon ginamit during the campaign, 2025 election. Alam natin na hindi pa nauubos yun at gagamitin pa yan sa 2028. Nasa ng pera, bilyon-bilyon ang nawala. Hindi lamang po patungkol kay Zaldico ito Yung entire scandal ng flood control. Lahat ito para sa mga kampanya sa 2025 at itong darating na 2028. At kitang-kita naman natin na yung mga diversion na ginagawa ay para talaga malihis sa tunay na salarin. Kaya alam mo, meron nga ako nabasa Meron na si Mike Defensor, sabi niya, protect Zaldico. Ako ayoko. Hindi. Hindi naman, kayo naman. Ang akin, para sa akin meron ako mas magandang suggestion. Unya-unya. Unya-unya natin na i-discuss yung ating suggestion. Dahil alam nyo, sa totoo lang po mga kababayan, delicates itong pangyayaring ito. Dahil alam natin, ito yung meron talagang direktang kaalaman. Nagtataka nga ako Atat na atat silang pauwiin si Zaldico para daw ma-prosecute, mahatulan, at kinukundinan nila ngayon. Pero wag niyong kakalimutan na meron siyang mga tauhan na inutusan. At itong mga inutusan niyang tauhan, nagsalita na. Anong ginawa? Binaliwala ng gobyernong ito. Yung 18 na dating security ni Zaldico na mismong inutusan niya, alam niyo mga kababayan, hindi nga nila pinakinggan Nung ang tinuturo na nakasangkot ay walang iba kundi ang presidente at si Romualdez. Hindi nila pinakinggan. Sa tingin ninyo, pakikinggan nila si Zaldico? Pag tinuro niya na si Marcos? I doubt. O bakit sila atat na atat pauwiin? Your guess is good as mine. Dahil nagsiwalat na siya Hindi naman siya pinakinggan. Nagsiwalat na yung mga inutusan niya, hindi rin sila pinakinggan. Pero atat na atat sila, na kesyo iimbitahan pa daw sa Blue Ribbon. Abay, gago pala. Sorry. Abay, siraulo pala kayo Yun yung nandito na inutusan mismo ni Zaldico, hindi nyo nga inimbitahan Tapos sasabihin nyo nga, imbitahan namin si Zaldico. Ano kalokohan yan? Huwag nyo kaming pinaglululoko. Diba? Kung kayo luko-luko, kami hindi. Hindi, isipin nyo na maigi yan mga kababayan Kasi, ewan ko, ako ay tinitingnan ko lang kasi yung mga kasaysayan. Okay? Eto, pakinggan natin yung ano ba nangyari dito kay Zaldico? Who is Zaldico? Pakinggan natin. Nahuli na rin sa wakas si dating Congressman Zaldico pero hindi po sa paraan na inasahan ng marami. Sa matagal na panahon, inisip kasi ng marami na ang International Criminal Police Organization or Interpol ang kukuha sa kanya gamit po ang isang red notice gaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Inisip naman ng iba na hindi madaling makuha si Zaldico dahil meron na raw siyang tinatawag na Portuguese Golden Passport na binibigay daw ng Portugal sa mga banyagang nag-i-invest sa kanilang bansa. Kagabi, inanunsyo ng Pangulong Marcos na nahuli si Ko sa siyudad ng Prague, ang kabisera ng bansang Czech Republic o kung tawagin natin dati ay ang Czechoslovakia. At malinaw sa pahayag ng Pangulo na hindi po Interpol ang nakakuha kay Zaldico. Sa halip, inaresto si Zaldico dahil wala siyang travel documents. Ayun. Sa madaling sabi, wala po siyang valid passport, maging Philippine o Portuguese. Pero ang tanong, bakit
masyadong bida-bida na naman si John Vic Remulla. Siya kagad na nagpa-interview nung umaga. Kahapon. Nung nahuli nung gabi, nung na-confirm nung gabi, umagang-umaga, unang balita, nagpa-interview kagad siya. Nakakala mo siya may kagagawan kung bakit nahuli si Zaldico. Yan yung mga katangian ng mga politiko na nakakasawa na, yung mga style Ontiveros, yung mga credit grabber, style Robredo, style John Vic Remulla. Yung mga credit grabber, nakala mo silang dahilan ng pagkahuli. Hindi ho. Nahuli dahil walang passport na dala-dala. Mga kababayan, tandaan ninyo ha, kahit ordinaryong tao, pag hindi mo dala-dala ang passport mo, tapos yung pumasok siya sa isang bansa na hindi niya dala yung passport, sa tingin nyo, hindi kayo huhulihin kung kahit ordinaryong tao kayo? Huhulihin kayo for sure. Tama, mali? Kaya siya hinuli. Hindi dahil sa effort ng gobyerno natin. Ngayon, tila, kasi pinapakita ko sa inyo yung konteksto. Ngayon, tila, sinasabi nila na parang, kita nyo na, may effort kami ha, na sugpuin ang salarin sa flood control. Pero wait, hindi kayo may kagagawa ng pagkahuli. Ano palang nangyari sa mahiwagang Golden Passport na binigay daw ng Portugal? Misconception po kasi yan. Wala naman talagang Golden Passport ang Portugal. Ang meron po sila ay Golden Visa. Gaya po ng ilan pa mga EU countries, ang Portugal ay nagbibigay ng tinatawag niyang Residence Permit for Investment Activity or ARI permit sa mga piling foreign investors. Ito Mag-invest nga ako dyan nang magkaroon ako ng Golden Visa. pong Golden Visa Program kung tawagin, nagsimula noon pang 2013. Nagbibigay po ito ng permanent residency sa mga banyaga na mag-invest ng €250,000,000 sa Portugal. Magkano ba yung kalating €1,000,000? Kaya ko ba yun? Ay, hindi pa. Sorry naman. Kala ko kalahating ₱1,000,000 lang. Pwede tayo dyan. Maging sa investment funds or new businesses o dati sa real estate. Magmula po noong 2013, 40,000 banyaga na ang nabigyan itong Portuguese Golden Visa. At kung meron ka nito, pwede kang mabuhay, magtrabaho o mag-aral sa Portugal. At pwede ka rin bumiyahe sa ibang bansa na kasama doon sa EU or European Union ng walang Schengen visa. Dahil nga, meron ka ng Portuguese Golden Visa at ang Portugal, siyempre, bahagi po ng EU. Ang suspetsa ngayon ng marami, ito talaga ang nakuha ni Zaldico, isa pong Portuguese Golden Visa. Pero ito nga, kung meron na siyang Portuguese Golden Visa, bakit pa rin siya dinampot sa Czech Republic dahil sa kawalan ng travel documents? Maring ito po ang dahilan. Ang anumang visa ay may visa lamang kung meron ka pang passport. Sa madaling salita, kahit isang katerba ang iyong visa, kung kansilado naman ang iyong passport, hindi ka rin makakausad. Sa kaso po ni Zaldico, ang kanyang Philippine passport kansilado na mula pa noong nakaraang Disyembre dahil sa kinakaharap niyang kaso ng korupsyon. Kung ganon, kahit may Portuguese Golden Visa siya, katumbas lamang po ito ng tanso kung walang kadikit na valid Philippine passport. Mga kapatid, Tanso, aba. Yung mga followers ni Marcos. Kamusta na mga tanso? Hindi, pero eto pansinin ninyo. Bakit tila atat na atat silang pauwiin? Hindi pagmasdan ninyo ito. Yan. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Yan pinamamadali. Bakit? Wag nyo namang wag naman sanang maging Ninoy part 2 to Hindi naman magkakaroon ng revolusyon kung ito matigok. Pero wag naman ganun. Hindi naman tama yun. Ako, ang suggestion ko, mamaya ko nasasabihin. Pero para sa akin, bakit nagmamadali? Nagsalita naman na siya. Sinabi na niya yung salarin.
meron ding collaborating statement ang mga inutusan niya. Ibig sabihin, talagang nagtutugma-tugma ang ebidensya. Hindi naman ninyo pinakinggan. Tapos ngayon mamadaliin yung umuwi. Bakit? Makikipag-ex-deal kayo? Aaregluhin ninyo? Wag nyo na ako ituro areglado na yan. Ganon? Tapos, siya hindi magiging ano? O baka naman gagawin ninyong state witness na naman yan, katulad nung pautot ni Bernardo. Di ba? Gagawin yung state witness yan, tapos ang ituturo lang si Romualdez. Ako kasi hindi ako papayag. Hindi ako satisfied na ibigay ang ulo ni Romualdez. Ibig sabihin ng ibigay ulo, hindi pugutan Nililinaw natin kasi daming tanga dyan Hindi gano'n. Ang ibig ko sabihin, para bagang sasabihin mo na, ituro mo si Romualdez, basta iwas mo na ako iwas na si Marcos. Ganun ba ang inyong plano? Ilaglag na si Romualdez? Ako hindi ko papayag sa ganun. Kasi again, di ba, sabi nga nila, hindi makakagalaw si Zaldico nang hindi gumagalaw ang speaker. Pero ang speaker, hindi rin niya makakagalaw kung walang presidente. That's the truth in our country. Kaya nga sabi nung sabi ng naaalala ko, 'di ba, meron chika-chika na papalitan daw ang speaker. Si speaker papalitan daw nung Puno. Ang sagot naman ni Puno imposible yan dahil whether you like it or not, ang talaga namang namimili at nagko-control ng kamera o nagbabasbas, nag-a-appoint o nag-a-anoint ng isang Speaker of the House, walang iba kung hindi ang presidente. Galing yan mismo kay Puno, sinabi niya. Kaya pinabubulaanan niya yung chismis na siya ang papalit na speaker. Alam naman natin na sila ay hindi na rin pumapabor tila sa impeachment. So, imposible. Tama siya dun. Dahil malamang sa malamang talaga, totoo naman ng speaker hindi makakagalaw nang walang presidente. So therefore, if Zaldico is considered as guilty na sinasabi ngayon ng ilan dyan, therefore, nakagalaw yan dahil kay Speaker Romualdez. At nakagalaw si Speaker Romualdez dahil kay President Marcos. Tama, mali? Bakit ngayon pinamamadali niyong makauwi? Ano plano ninyo? May plano ba kayo? Anyway, dagdagan na lang natin ng Terminal 5. Dagdagan natin ng Terminal 5, tapos ipapangalan ninyo kay Zaldico. Huwag ganun. Pauwi sa puganteng si Zaldico. Inaresto si Ko sa Prague, Czech Republic matapos ng kaing tumawid ng Germany nang walang dokumento. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, gaano pa katagal bago mapauwi ng bansa si Zaldico? Alam mo, Julius, kabilang yan dun sa mga inaantabayanan natin na ibibigay na detalye ng Malacanang. Ang sinasabi kasi baka daw abutin pa ng 3 weeks bago pa makabalik ng Pilipinas etong si Zaldico. Pero kanina nga sinabi lang ng Malacanang na isang welcome development para sa Pangulong Bongbong Marcos na finally ay naaresto na etong si Zaldico na itinuturing nga ngayong pugante makalipas ang halos isang taon na pagtatago niya sa ibang bansa. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirma kagabi na nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Prague sa Czech Republic. Ayon sa Pangulo, nahuli si Ko sa border ng Germany matapos tangkaing pumasok doon mula sa Czech Republic. Hindi siya nakalusot sa Germany dahil walang kaukulang dokumento, kaya ibinalik sa mga otoridad sa Czech kung saan siya nakakulong. Sabi naman ng Malacanang, ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang pagkakahuli kay Ko at pinamamadali na ang pagpapauwi sa kanya. Nako, pinamamadali na ni Marcos ang pagpapauwi. Alam na this. Para harapin ang alegasyon sa flood control scandal. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa
na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot. Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Ewan ko sa'yo, wala ka talagang kwenta. Wala talagang kwenta ito, no? Managot ang dapat managot. Nagsasalita na nga siya eh. Tinuturo niya na nga kung sino eh. Tapos nung nagsalita na siya, ayaw nyo nang pakinggan. Tapos sasabihin nyo, managot ang dapat managot. Ewan ko sa'yo, gulo mong kausap. Handa rin daw si Pangulong Marcos na makinig sa mga isisiwalat ni Ko. Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Ang tanong dyan, handa ba kayong makinig? Kasi sa inyo, ang katotohanan ay hindi ituro si Marcos. Sa inyo, ang katotohanan, kung ano yung convenient sa inyo. Pero yung tao, pag nagsalita na at itinuro na si Marcos at si Romualdez, ayaw nun niya. Ayaw nyo na. Di ba? Bakit? Bakit ganun? Hindi kayo handa marinig ang katotohanan. Kayo ang hindi handa. Siya handang magsalita, kayo hindi handa. Siya, stop that. Napaano ako dun ah. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Sa panayam ng Good Morning Kapatid kay Interior Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang ang Department of Foreign Affairs ang namamahala sa deportation ng dating kongresista na posibleng abutin daw ng 1 linggo hanggang 1 buwan. He is behind bars. Ando doon ng police attaché ng... Ayan no, umagang-umaga, umeepal-epal to. Pagkagising, oy! Nahuli na siya, kailangan ko ng umepal. Kailangan ko na lumabas sa telebisyon at angkinin. Yan ang, alam mo, ito ang pinaka, kung dati may Marrojas ngayon, ito si John Vic. Tapos, yung babaeng Marrojas, si Ontiveros. Embassy of the Philippines. The request for his extradition because of unwanted alien. Yes. Kasi wala siyang travel document. Ikaw, unwanted secretary. That is the angle they are pursuing. July 2025 nang mag-leave of absence ang dating kongresista para magpagamot daw sa Amerika. Binigyan siya ng Kamara ng ultimatum na umuwi pero hindi ito sinunod ni Ko hanggang sa magbitiw bilang Ako Bicol Party List representative noong Setyembre. Nasa Paris, France daw siya nung buwan na yan. Nobyembre nang makita si Ko sa Japan ayon sa DILG. May ilang report din na nagsasabing nakita si Ko sa Singapore at Spain. Nitong Enero, sinabing nagpunta rin sa Sweden si Ko base sa isang notarized na petisyon sa Supreme Court. Matapos niyan, may impormasyong nagpunta rin siya sa Lisbon, Portugal. Nag-ikot din daw si Ko sa Italy at France. At saka nagtungong Czech Republic kung saan siya naaresto. Dati nang sinabi ng pamahalaan na nag-apply na ang Pilipinas ng Red Notice sa Interpol. Nag-apply na kami sa Interpol as of November for his Red Notice. Kung makuha namin yung Red Notice, automatically dadali na siya pupunta Pilipinas. Sabi ni Remulla, oras na makabalik sa Pilipinas si Zaldico, idediretso siya sa Camp Crame para sa booking procedure. Sabi naman ng PNP, handa sila sa kustodiya ni Ko paglapag sa bansa at titiyaking susundin ang due process. Pagkatapos sa PNP, at saka siya dadalhin sa Sandigang Bayan kung saan siya kinasuhan ng ombudsman para sa graft at malversation. Fireworks na yan. Aabot pa kaya sa PNP yan? All bets are off. Di na natin alam ano sasabihin niya. Oo, wala pa But tayong at least he will be under... Di natin alam ang sasabihin niya. Nakailang video na siya. Ano yun? Nagbibingi-bingihan kayo? Hindi kasi ito yung packaging nila na meron pa talagang sasabihin daw itong si Zaldico. Ako wala na akong tiwala kung babaguhin niya pa yung sasabihin niya Kunwari, babaguhin niya pagdating dito na iba na kwento. Pagkatapos niyang sabihin ng detalyado
yung ilang video niya lumabas. Detalyado yun, ha? Tapos gayon, biglang sasabihin na, nag-aantay kami sa sasabihin ni Saldico. Lokohan to eh. Totoo, hindi nyo ba naisip yun? Lokohan to eh. Excited kayo sa sasabihin niya. Nagsalita na siya, hindi nyo pinakinggan. Sa Sandigan, he is liable for perjury kung magsinungaling siya ron. Lilitisin siya, ipapakita ang ebidensya laban sa kanya, and he has a chance to defend himself also. Julius Sheriel ngayon nga ay sinabi ni Undersecretary Claire Castro na ang mga development na ito ay patunay na hindi nakakalimutan ng administrasyon yung pagtugis dito nga sa mga sinasabing sangkot sa flood control project, hindi kagaya daw ng puna ng iilan. Uwe, hindi daw nakakalimutan. Hoy, hindi nyo kagagawan yan, mga gihingging kayo. Hindi nyo kagagawa na nahuli si Zaldico, tapos sasabihin nyo, hindi nyo kalimutan. Buti ka mo, nahuli ng gobyerno nila doon. Julius Sheriel? Masaya ang sabi noon ng DILG, may Portuguese passport si Zaldico. Posible rin ba na mapabalik siya sa Portugal at hindi dito sa bansa? Alam mo, hindi pa malinaw kung ano yung mangyayari sa ngayon na Cheryl dahil Alam mo bakit di malinaw? Kasi hindi naman natin kagagawa ng pagkahuli sa kanya. Kaya pasensya na pero katarantaduhan ang sinasabi ni Claire Castro na hindi namin nakakalimutan ng flood control scandal. Katarantaduhan yan. Wala kayong kinalaman dyan. Hindi nyo nga alam kung ano mangyayari kay Zaldico eh. Basta ang alam nyo lang, gusto nyo siyang pauwiin agad-agad. Antabayanan din sana natin ang Malacanang na magbigay sa atin ng press briefing kanina dahil kabilang yan doon sa mga nais natin sanang linawin kung paano ba yung magiging proseso. Ang malinaw sa atin ngayon, mukhang wala nga tayong extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic. So ang aantabayanan natin ay kung mangyayari ba yung ginawa nila noon kay Arnie Teves na kinausap din ng pamahalaan yung Timor-Leste para diretsong maipabalik din dito sa Pilipinas. Ito namang si Zaldico, bagamat meron pang ang question tungkol dito sa kanyang mga dokumento. Cheryl. Yung sinasabi na hindi naman daw kaya nakalimutan lang ni Zaldico yung kanyang travel documents at syempre kapag na-present ngayon, absuelto na siya sa Prague. Oo, hindi pa natin alam yan. Ang makakasagot niyan yung mga legal expert, Cheryl. Dahil sa ngayon, ang ibinigay na detalye ni Pangulong Bongbong Marcos ay walang hawak na dokumento. Etong si Zaldico, kapag nakapagpresenta siya, tingnan natin. Pero malinaw din naman na meron ng coordination ang Pilipinas dyan sa Czech Republic na sinasabi na meron ng existing arrest warrant. Etong si Zaldico dito sa Pilipinas dahil naipaalam na rin naman ng ating pamahalaan doon sa ibang bansa na ito ay involved doon sa issues on anomalies. Kaya malinaw na wanted siya dito sa Pilipinas. Mahigit 24 hours na mangyari ito, no? Meron na ba tayong representative na nandun o kaya opisyal ng gobyerno na planong lumipad? Nakikita ninyo, nababasa ninyo, tila walang kaalaman lang ng gobyerno kung ano mangyayari. Kasi nga, again, ulitin ko, hindi kagagawa natin yan. Ibig sabihin talaga, wala naman ng focus sila kay Zaldico hulihin at alamin ang katotohanan kasi nagsalita na yun dati. Anong gusto nila mangyari ngayon? Asap sa Prague para personal na makita itong si Zaldico? Ang malinaw sa ngayon, Julius, ang Department of Foreign Affairs, ang lead agency para ma-ensure na maibabalik dito sa Pilipinas etong si Zaldico. Meron din namang mga representative yung ating Pilipinas dyan sa mga embahada sa Europa. So I think it's safe to assume na meron nang nakikipag-coordinate dyan personally para makita kung ano na ba talaga ang totoong estado nitong si Zaldico dyan sa Czech Republic. Lalo na't malinaw din naman ang utos ng Malacanang na nais nilang maibalik dito sa ating bansa. Kung sino nga yung mga involved o posibleng involved dito sa anomalies pagdating sa flood control. Julius. Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Ayan. Cheryl. Alam mo ako, ito lang ito. Listen to what I'm going to say, ladies and gentlemen. Sa tingin ko lang ito,
Ako mas maigi para sa akin. Ako, alam nyo naman, di ba? Alam nyo naman na kinasuhan ako ni Zaldico. Alam nyo naman na galit ako dyan. Nung nahuli siya, tuwan-tuwa ako. Sa totoo lang. Bakit? Pinangarap niya akong maistorbo, makulong. Pero wala rin naman nangyari. Oh. Eto na sana yung paghihiganti ko kuno, di ba? Pero kasi ako, ayoko yung sa bokabularyo kong paghihiganti. Sabi nga, leave room for God. Di ba? Kasi if you do not leave room for God, yung paghihiganti ko, ay kapiraso lang yun eh. Mahina yun. Di ba? Pero pag ang Panginoon ang siyang naghatol, ayun. Yun ang true justice. So, I will just leave room for God. Pero syempre ako, gusto ko siyang managot. Talagang managot sa kasalanan niya sa bayan natin. Hindi sa akin. Sa bayan natin. Pero mas gusto ko, sa totoo lang, kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko dyan siya makulong. Dito, pag nakulong yan, dalawa lang yan eh. Magkaroon ng kasunduan sa gobyerno para hindi siya idiin. Parang yun ang nangyayari ngayon kay Revilla. Mamaya, kikwento ko sa inyo yun. Diba? Bakit? Si Bernardo na siyang kung saan nakatanggap na limpak na salapi. Aba, iniba niya ang kwento na hindi daw siya at gusto mag-state witness. At ang tinuro si Revilla. Ano yun? Diba? Yun yung sinasabi ko na posibleng ex-deal ang nangyari. Oh, turo ka ng iba. Kami nang bahala sa'yo. Ligtas ka na. Witness ka na. Hindi ka na may sala. Absuelto ka. Tila ganun ang nangyayari. Kaya nga ako, delicates to pag pinauwi to. Dalawa lang yan eh. Magkaroon ng kasunduan na, wag mong didiin yung mastermind. Gagawin ka namin magturo ka na lang ng iba. Kasi may mga nagsasabi pa nga. May nagtanong sa akin ito Hindi kaya pag-uwi niya dito, ituturo niya na si VP Sara Duterte? Hindi. That could sound funny. That could sound absurd. Pero, pwedeng-pwede nilang gawin yan. Alam niyo kung bakit? Yung ang mga kwento ni Madriaga, pantanga eh. Diba? Yung paintings, yung cheque, na parehong numero tapos parang mali yung date. Yung mga discrepancy na halatang halata na sinasakyan pa't sinasalsal pa ng media. Saan ka pa? Diba? Saan ka pa? Ibig sabihin, katatawanan na yung sinasabi ni Madriaga, abay tila totoo pa sa iba, lalong-lalo na pag may pera. Kasi nga, alam naman natin na mga lintik na media bayaran. So they can turn this around. They can use Saldico for their own benefit. They can use Saldico for them na makinabang. Ano yun? Magturo lang siya ng iba. Hindi si Marcos, hindi si Romualdez, magturo lang siya ng iba. Tapos ang usapan. Or, baka, pag hindi pumayag, pero sa tingin nyo, hindi papayag yun? Hindi. Ikaw, ito. Sa Caracas ni Zaldico. Yung walang, alam mo yun, yung walang konsensya, walang kaluluwa na ata yan eh. At nahuli na siya at sinabihan siya. Kunwari lang ikaw, kayo tatanungin ko. Kunwari, binantaan si Zaldico, sinabi niya, umuwi ka ng buhay, pero magsalita ka at isumbong at iba ang ituro mo, or umuwi ka ng alam mo na. Mamili ka. Kung sa tingin ninyo, sa inyong opinion, isulat nyo dyan sa baba, sa tingin ninyo, yung katulad ni Zaldico at maninindigan niya para sa bayan? Sa tingin ninyo, sa tindi ng kanyang konsensya,
sa tindi ng kanyang konsensya sa kanyang ginawa. At sabihin na natin dahil sa kanyang ginawang hindi maipaliwanag, maraming nangamatay na biktima ng baha. Ibig sabihin, walang konsensya. Sa tingin ninyo, kung sakaling bantaan yan, kasi remember, nagsalita na siya, itinuro niya na si Marcos, itinuro niya na si Romualdez. Ano pa kaya ang maaari? Posibilidad pag umuwi siya dito. Yung totoo. Kaya ako, ayoko siyang umuwi. Sa totoo lang ha, baka mabili niya pa yung kulungan eh. Kayang-kaya niyang bilhin yung buong kulungan eh. Baka pagawa pa siya ng kondo dyan eh. Sa dami ng pera niya eh. Mali-maleta, tandaan ninyo ha. Yan ang ikinuwento nung 18 na dati niyang security. Mali-maleta yan. Sa tingin niyo, lahat ng maleta na yun napunta sa iba? I doubt. So ano ibig ko sabihin? At least, kung sa ibang bansa sa makulong, you cannot bribe them. Mahihirapan kang i-bribe. Oo, siguro, hindi naman 100% na walang tiwali sa ibang bansa. Pero, kahit papaano, mas mahigpit dyan kaysa dito. Sa atin, naku po. Baka nga VIP pa yan pagdating sa airport. Diba? Baka VIP pa yan, sunduin pa yan mismo ni Torre. Si Torre na naman. Hindi, totoo. Hindi na si Torre. Alam mo kung sino nang i-epal dyan? Pusa tayo. Number 1 i-epal dyan, si John Bico. Pag umuwi yan si Saldico, ang susundo dyan si John Bico. Magbibida-bida yan. Sasabihin nyo, accomplishment ko to. Alam mo kung sino yung dating ganyan? Si Abalos, di ba? Si Abalos yan ang accomplishment daw niya yung kay Pastor, yung mga ganong eksena, tapos yung pala tatakbo lang na senador. Kaya ngayon, dahil may pangarap tumakbong presidente, etong si John Vic, ay malamang sa malamang siya ang magbibida-bida dyan. Pupunta yan sa airport, susunduin. Pwede namang sunduin ng pulis lang, pero epal yan. Number 1 epal yan eh. Ha? Kaya ako, mas gugustuhin ko ng wag umuwi yan, makulong dyan. Para talagang maramdaman niya yung kulungan. Kasi dito, pusta tayo, baka ikulong lang niya sa konto. Diyan, mabulok sa dyan. Sana nga hindi siya ibigay ng Prague. Di ba? Kasi wala na eh. Wala naman na siyang passport. Huwag niyo nang pauwiin. Ibulok niyo na lang dyan. Isama niyo sa mga malalaking katawan dyan. Kasi malalaking katawan ng mga German dyan eh. May kumblo kaya dyan? May mga bayit kaya dyan? Sa bagay. O, eto.